Sister Berna, muli po sa lahat po ng aming mga kababayan dyan sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, at sa lahat po ng mga kapatiran po nating nandito po ngayon sa gawain, sa lahat po ng ating mga pastors, mga kapatiran, magandang umaga, magandang gabi, saan man po tayo ngayon ay pagpalain nawa po tayo ng ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat at nalulugod na kasama ko pa yung lahat para tayo po ay magpuri. Walang ibang gagawin kundi sumamba sa ating Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na dakila, Ikaw ang buhay at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Diyos sa muling pagtitipon mo sa amin upang pag-aralan po ang iyong mga salita. Hiling po namin ang patuloy na paggabay ng iyong dakilang Espiritu Santo. Siya pong magbukas po ng aming pangunawa sa lahat ng aming mga mapapakinggan upang ito po ay maunawaan po namin ng maayos, mailagay po sa aming mga puso at isipan, at ito po ay gagamitin po namin sa patuloy na pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po Diyos sa inyo po mga salita. Alam po namin na ito ay dakila at buhay. Ito ay magbabago sa aming mga buhay. Ito rin po ay maglilinis sa amin. Ito ay magpapagaling sa amin at magpapalakas sa amin. Kaya maraming salamat. Binubuksan po namin ang aming mga palad at tinatanggap po namin itong mga biyaya po na dala po ng inyong salita. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, bilang iyong pong lingkod, instrumento, Panginoon, na maghayag po ng iyong salita. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang po, Diyos, ang may taas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po muli at sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Murihin po natin ang Panginoon at ito pong mensahe ay may pamagat na huwag mamuhay sa nakaraan. Okay. So huwag tayong mamuhay sa nakaraan. Sino po sa atin dito ang kahit napakatagal na ng panahon ay hindi po nakakalimot sa mga nangyari sa nakaraan, mga kapatid? Meron po ba sa atin dito ang binalot po ng mga nakalipas po ng mga karanasan at hindi po makapag-move on? Alam niyo po mga kapatid, kaya ito po ang kagandahan ng pakikinig sa salita po ng Diyos dahil kung meron man po tayong mga katanungan sa buhay, kung meron po tayong mga kabigatan, mga problema, wala pong hindi kayang solusyonan ang salita ng Diyos. Amen? So napakapalad po natin dito, hindi po aksidente na tayo pong lahat ang siya pong tinipon po ng Diyos ngayon para makarinig po nitong mensahe po ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo nga po kapatid sa iyong katabi, okay? Huwag mamuhay sa nakaraan. Okay? Okay. Pag tayo mamuhay sa nakaraan, okay. Gaano man po kaganda yung nangyari o maaaring napaganda po yung nakalipas, yun po ay nakalipas na. Amen? O pwede tayong minsan siguro nagbabalik tanaw, pero hindi maganda na patuloy tayong nabubuhay doon kasi ang Diyos naman natin, mga kapatid, ay palaging may bago pong ginagawa sa atin. Amen? Hindi po siya nananatili sa nakaraan. Masangad ng Panginoon ang ating bukas, mga kapatid. Hindi mas lalo pa kung ang ating nakaraan ay mapait, no? Ang ating nakaraan ay masalimuot at masama. So hindi po maganda na hanggang ngayon, kahit kung meron man po tayong karanasan na hindi maganda ay dala-dala pa rin po natin. Alam niyo, ang salita po ng Panginoon ay magbibigay po sa atin ng kapayapaan. Okay? Kaya kung tayo po ay patuloy na mabuhay po sa nakaraan, maaari po yan na sirain po ang ating mga buhay. Okay? Maaari din pong kahit po yung mga magandang bagay, maaaring magdulot ito sa atin ng complacency. Yun bang magre-relax tayo dahil akala natin
Di bali, maganda naman ang ginawa ko, nangyari sa akin nung nakaraan, siguro pwede na akong mag-relax ngayon. So nagiging complacent po ang tao. So hindi rin po maganda. Mas lalo po kung tayo po ay na-upset o nadismaya o kaya nagalit, mahirap po na patuloy po tayong mabuhay po sa galit po na yan at sa pagkadismaya po natin. And po pwedeng maapektuhan po yung future po natin, mga kapatid. So hindi po maganda. Okay? At mas lalo hindi tayo makakamupon kung lagi pong binabalik-balikan po natin yung mga nakalipas na mga nangyaring hindi maganda po sa atin. So may panahon po sa lahat ng bagay. At siguro naman po mga kapatid, ngayon ay mas magandang mag-move on po tayo. Nakasama po natin ang Panginoon. So the best way, yung pinaka maganda pong paraan para tayo po ay makapag-move on sa nakaraan o sa nakalipas ay yun bang magkaroon po tayo ng pusong tanggapin ang katotohanan. Anyway, nangyari naman na po ang mga bagay na yon. Maganda man yan o pangit. At matuto po tayo mag-surrender. Isuko natin ang lahat sa ating Panginoon. At ang salita po ng Diyos, sabi niya kapag isinurrender po natin ang lahat sa Panginoon, sabi niya sa Philippians chapter 4, verse 6 at saka verse 7. Sabi niya dyan, okay, umpisahan muna natin dyan ang sinasabi niya. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa mga nakalipas, sa mga nakaraan. Okay? O sa ating hinaharap. Huwag daw po tayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, anong sabi niya? Ilapit ninyo o ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan. Pangangailangan niyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kung kaya mga kapatid, kung meron po tayong hinaharap, kung meron po tayong mga kabigatan o problema mang dinadala, sa ating sitwasyon na lamang po mga kapatid, sabi niya dyan, sa halip po na tayo magmumuk o sa halip po na manatili tayo sa galit o manatili tayo sa anumang mga bagay na nagpapabigat sa atin, ibigay natin sa ating Panginoon, isuko po natin yan sa papaanong paraan, sa pamamagitan ng panalangin na merong pasasalamat. At kapag ginawa po natin yan, ano po ang susunod po na mangyayari? Kapag ipinagkatiwala po natin yung ating mga nararamdaman, yung ating mga pinagdadaanan, maging ang ating nakaraan na hindi po maganda, na hindi po natin nakakalimutan hanggang sa ngayon, anong mangyayari pagka isinupo natin yan sa ating Panginoon? Sabi niya sa sumunod po na verse, kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos, okay? Ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Grabe ano ang gagawin ng Panginoon? Papanatagin po niya yung ating puso. Papanatagin po niya yung ating kaisipan. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Amen? Bibigyan tayo ng Panginoong kapayapaan kasi isinurrender po natin sa Kanya yung mga bagay na hindi po natin kayang malutas. So yun po ang kagandahan niyan, mga kapatid. So, ang tunay po na kapayapaan ay wala po sa mundo. Sa katunayan po, napakarami pong problema dito sa mundo. Di ba? Minsan kahit pa kapamilya po natin na siya dapat inaasahan natin na magko-comfort sa atin, tutulong sa atin, minsan pinabayaan pa tayo. So, mas lalo pong nagpabigat sa atin, mas lalo pong naguluhan yung isip natin. Kaya ang tunay po na kapayapaan, ang tunay po na kagalakan ay matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi nga po niya, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Kapag isinuko po natin sa Kanya ang lahat-lahat, pati yung mga magandang bagay. Dahil hindi tayo manatiling, hindi po kailanman ay, hindi po pwedeng control po natin ang lahat ng bagay, mga kapatid. Dahil alam niyo, kahit yung mga magandang bagay, dito sa mundo, kukupas din. Kukupas din yan.
So ang talagang pinakamaganda ay yung ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Kaya wag na po tayong mabahala, wag na tayong ma-anxious, mag-worry pa. Yun bang lagi tayong nababagabag sa ating isip at puso? Isuko na natin sa Panginoon. Kung meron ka man, kapatid, dinadala ngayon, anumang bagay yan na matagal na pong nagpahirap sa iyong puso at isip, panahon na po para isurrender. Isuko po natin sa ating Panginoon. Kung ikaw, halimbawa, meron kang nakaalitan nung nakaraan, at hanggang ngayon ay daladala mo yung galit sa iyong puso, panahon na kapatid, isuko mo na yan, iwaksi mo na yan, itanggalin mo na yan sa iyong puso. Ano man, pati yung pagkakainis po natin, sama ng loob, meron pong, yung bang nagtatampo ka sa pamilya mo kasi hindi ka na binibisita, dinadalaw, parang sa isip mo, akala mo, nakalimutan ka na. Kapatid, di bali kung nakalimutan ka ng pamilya mo, ang Diyos hindi po nakakalimot po sa iyo. At ang Panginoon, kapag nagtiwala ka, darating din ang oras, siya mismo ang kikilos, hihipo sa puso ng pamilya mo, o kaibigan mo, o sino man na gusto mong bibisita sa iyo at pupuntahan ka, kapatid. Ang kailangan lang ay unahin po natin magtiwala sa Panginoon. So hindi na po maganda. Kasi alam niyo, kung patuloy po na napupuno yung ating puso nitong mga bagay po na ito rin po ang wawasak sa atin. Siya rin po ang sisira po sa ating buhay. Ang ating kinabukasan ay apektuhan po niya, mga kapatid. Parang katulad lang yan po ng isang tao na naghukay po sa lupa ng isang hukay. Okay? Basahin po natin yan sa Proverbs chapter 26, mula po sa verse 26 hanggang verse 27. So dito po, ito po ang kahalintulad po. Kapag hindi po tayo nakapagmumukon sa mga bagay na nagpapabigat sa atin, sabi niya, maaaring ang galit ay kanyang maitago, ngunit malalantad din sa karamihan ang masama niyang gawa. O, parang ganyan lang mga kapatid. Mayroon pong mga tao na marunong pong maglihim o magtago po ng kanilang mga galit. At yan po ay inaalagaan po nila ng matagal sa kanilang puso. Ngunit sabi niya, malalantad din at makikita rin po ng karamihan ang kanyang puso. Dahil hindi po talagang sisirain po niya ang tao niyan. Kasi kapag ang tao ay napuno po ng kasamaan sa kanyang puso, lalabas at lalabas din. Hindi niya maiwasan. Darating yung panahon na maging sa kanyang pananalita, sa kanyang action, doon po makikita na ay ito ang laman ng puso ng tao na ito. Sa next verse, verse 27, sabi niya, ang humuhukay ng patibong para mahulog ang iba ay siya rin ang mahuhulog doon. Ang nagpapagulong ng malaking bato para magulungan ang iba ay siya rin ang magugulungan nito. You see? Parang ganun lang po mga kapatid, na kapag hindi po natin isuko at ialisin sa ating puso't isipan ang mga bagay po na yan, para tayong naghuhukay po ng isang hukay na nagiging patibong at tayo rin po ang mahuhulog po doon. So ibig sabihin po niyan, tayo rin po ang mapapahamak, tayo rin po ang kawawa. Diba? So, kagaya nga po niyan, sabi niya yung nagpagulong po ng bato para pagulungan po ang isang tao. Babalik din po sa kanya yan. At salita po ito ng Panginoon, mga kapatid. Kaya, gawin po natin ito. Kung sakali man, may itinatanim tayo sa ating puso, mga kapatid. Mas mainam na lang na magtanim na lang tayo ng sardinas, kung pwede sana. Magtanim na lang tayo ng maganda, kaysa yung magtanim pa tayo ng mga masasama sa ating puso dahil mas lalo pa pong sisirain po ito ang buhay natin. Yung mga bagay po na yan, mga kapatid, yan po ay isa pong entry point ng demonyo sa buhay natin.
Malamang hindi po natin namamalayan, subalit ang katotohanan po na kapag tayo ay nabuhay po sa mga nakalipas, nakaraan na hindi po maganda, dala-dala po natin hanggang ngayon. At hanggang kailan mo ba gusto, kapatid? Hanggang sa hukay mo ba? Hanggang sa libigan mo ba? Dalhin mo yan? Sabihin ko sa iyo, kapatid, sisirain niya yan. At yan po ang nagiging butas na dinadaanan po ng demonyo para tuluyan po niya at gusto po niyang wasakin ang ating buhay, ang iyong buhay. Amen? Dahil nag-aantay ang demonyo ng paraan, ng oras, panahon para tayo ay tuluyang sirain. Yan po ang trabaho po ng demonyo. Kaya yung mga bagay po na yan, kung hindi po maalis sa ating puso at buhay, yan po ang nagiging daan ng demonyo para pasukin ang ating buhay. At wag kayong mga kapatid, wag po tayong matigas, kasi ang demonyo rin mas malakas kaysa sa atin kung wala ang Panginoon sa atin. Kaya yan mga kapatid. At kapag pumasok po ang demonyo, siyempre marami po siyang daladalang masamang espiritu. Yan po ang nagdadala po ng sakit sa isang tao. Amen? Amen? Alam niyo po yun mga kapatid, ang katunayan po, hindi po nagkakasakit ang isang tao na wala pong dahilan. At ang dahilan po niyan, ang pinakadahilan ay kasalanan. So kapag tayo po ay napuno po ng maraming galit, sama ng loob sa ating puso, tampo, edi siyempre mas marami po tayong nararamdaman sa katawan. Amen? Kaya yan po ang naging dahilan. Ang pagpumasok po yung mga daming espiritu ng demonyo sa atin, kaya nagkakasakit po ang tao. At sino po ang makakapaglinis po sa atin, makakapagbigay po ng kagalingan? Ang Panginoon lamang po, mga kapatid. At kapag din po, yung mga bagay po na yan, na napili po sa ating buhay, mga nakaraan na siyang naging sanhi sa atin upang tayo po ay magpatuloy na pagkaroon po ng mga hindi maganda sa atin, yan po ay nakakasira po ng relasyon. Amen? Relasyon natin sa ating pamilya, relasyon natin sa ating mga kaibigan, o kanino man, mga kapatid. Dahil hindi nga po maganda po ang dulot po ng mga masamang nakaraan na patuloy na tinatangkilik natin sa ating puso. So panahon na po mga kapatid para tayo po ay mag-move on. So parang kanyan po yan, di ba? Alam naman po natin yung anay. Kapag ang anay, tuloy-tuloy po na naglagay po doon, halimbawa sa bahay, mga kahoy ang gamit sa bahay. Pag andun po yung anay, unti-unti po niya nilalamon po yung kahoy. Pagdating ng araw, wala na po, sira na po. Ganon din po parang kalawang, na patuloy po niyang sinisira po, na kahit napakatigas na bakal, ay kaya po niyang lamunin. Ganyan po mga kapatid. So espiritu po yun. Espiritu po yan ng demonyo na gusto talaga niyang sirain ng isang tao. Kaya napakainam po itong mensahe po na ito mga kapatid. Panahon po para tayo ay mag-move on. Kalimutan na natin yung mga nakaraan na nagpahirap po sa atin, nagpabigat po sa atin. Maging yung mga achievements po natin, maganda man po yan. Hindi po pwedeng manatili lang po tayo doon. Dahil meron pang mas magandang gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi po natatapos ang Diyos na gumagawa ng magandang bagay sa atin. Araw-araw po yan. Kaya yun po ang ating hangarin at hangarin na yung gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Tingnan na lamang po natin ito pong lingkod po ng Diyos na sobra po siyang anointed, si Apostol Pablo. Alam niyo, kahit si Apostol Pablo, hindi po siya nanatili sa mga ginawa po niya nung nakaraan. Kahit maganda man yan, kahit marami po siyang milagro na nagawa sa tulong ng Diyos, hindi po lang po siya nanatili po doon. At ano po ang sabi po niya? Sa Philippians chapter 3 verse 7 hanggang verse 14 po tayo. Philippians chapter 3. Okay. Sabi niya, chapter 3, kapatid.
Philippians chapter 3 verse 7 to 14. Yan. O ito po si Apostol Pablo, mga kapatid. Ang sabi po niya, pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito. Ano daw po yun? Yung mga bagay na ginawa po niyang magaganda. Yung nakaraan, nung nakalipas, sabi niya, pinapahalagan daw po niya noon. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. So nung nakilala po niya, o nung mas mahalaga sa kanya ang Panginoong Jesus sa gagawin po ng ating Panginoong Jesucristo kaysa yung mga bagay na magagandang ginawa po niya. Kaya sa halip po na siya po ay manatili po sa nakaraan, siya po, sabi niya, itinuring niya na wala nang halaga ang mga bagay na yan dahil mas iniintindihan, mas hinahangad po niya yung mas magandang bagay na gagawin ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Okay, tuloy po natin, nabasahin sa verse 8. At hindi lang yan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. Grabe nakaka-encourage po ito pong si Apostol Pablo. Kung tutuusin, pagdating po sa mga achievement, pagdating po sa mga nagawa po niya, talaga namang marami po siyang nagawa. Subalit sabi niya, hindi na yan mahalaga para sa kanya. Mas mahalaga sa kanya na makilala pa ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Kaya parang basura na lang ang turing niya sa mga bagay na kanya pong mga nakamtan. Bagay na kanya pong nagawa. Alang-alang sa mas malalim na pagnanais na makilala ang Panginoong Jesucristo. So kapag ito ang ating kaisipan, tingnan niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, mas mahalaga siya sa kahit anuman pong bagay dito sa mundo, na kahit man sa mismong bibig ni Apostol Pablo, kahit mawala na, parang sabi, kahit mawala na ang lahat, huwag lang mawala si Kristo sa aking buhay, ay sapat na sa akin yun. Iyon nga naman po dapat mga kapatid. Sa hindi natin inaasahan, nawala yung ating nawala ang lahat sa atin. Huwag lang mawala ang Panginoong Jesus. Ikaw ay punong-puno pa rin, kapatid. Gusto ko pong basahin po natin hanggang sa verse 14 po yan, kapatid. Para tapusin po natin yan. Verse 10 pa. Okay. So ito pa, sabi pa ni Apostol Pablo, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Kung tutuusin, isa na po siyang apostol, di ba? Isa na po siyang anointed po na lingkod po ng Diyos. Pero tingnan niyo po yung pagnanais po niya, matindi pong pag-aasam po niya. Naway magkaroon po tayo ng ganito pong paghahangad sa Diyos. Sabi niya, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Kaya pala, kahit po napakarami pong mga gustong pumatay kay Apostol Pablo nung kanyang kapanahunan, ilang beses po siyang pinalo-palo, hinagupit anong tawag doon? Di ba? Ilang beses po siyang sinaktan. Hindi po yun naging hadlang upang siya ay magpatuloy na maglingkod po sa Diyos. Kaya sabi nga niya, kahit kamatayan. Kaya nasabi pa niya na may gantimpala sa kamatayan kapag namatay kay Kristo Jesus. Ganyan po katindi yung panampalataya po ni Apostol Pablo. Siya na po ay napakalalim sa panampalataya, pero gusto pa niya nang higit pa na makilala ang Panginoong Jesucristo. Tayo rin po kaya, mga kapatid. Amen? Siguro hindi pa natin, wala pa tayo sa kalingkingan ni Apostol Pablo. Kaya ito po, magandang napapag-aralan natin para ma-encourage po tayo sa kanya. Na siya nga po, mga kapatid, kung tutuusin, siya ay karapat-dapat na. Kumbaga,
may medal na siya, may honor na siya pagka mag-graduate. Pero hindi po siya nanatili lang doon. Gusto pa niya na makilala ang Panginoong Yesus. Verse 11 po tayo. Hallelujah. Sa ganoon, mabubuhay akong muling hari nawa. Okay? Next verse. Verse 12. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat. Grabe po ang humility po, pagpapakumbaba ni Apostol Pablo. Hindi niya sinasabing nakamtan niya ang lahat, pero kung tutusin, marami na po siyang narating sa buhay, sa paglilingkod sa Diyos. Pero sabi pa rin niya, hindi ko sinasabing nakamtan ko ng lahat o kaya naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Ito pala ang sekreto, para tayo po ay makapag-move on sa mga bagay na nangyari po sa nakaraan. Amen? Magsumikap tayo. Patuloy po tayo para makamtan po natin yung mga bagay na inihanda po ng ating Diyos. Sa sunod po na last 2 verses po natin. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Amen? Ganyan po, mga kapatid. Kung gusto talaga po natin na makalimot po sa mga nakaraan, dahil hindi naman na po natin maibabalik yan. Ito po, hindi ko sinasabing nabot ko na aking gawin. Ngunit ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Hangarin po natin yung mga mas magandang bagay na inihanda po ng Panginoon. Ang panghuli po nating verse ay, sabi niya sa verse 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nung buhay pa po siya, marami na po siyang achievement. Pero hindi po yung naging rason para sa kanya upang hindi patuloy na hanapin ang Panginoon Jesus. Subalit sabi niya, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala. Meron pong gantimpalang inihanda ang Diyos sa bawat isa po sa atin, sang-ayon po sa ating ginawa po dito sa buhay sa mundo. At nawa, mga kapatid, bawat isa po, kapag tayo po ay humarap sa ating Panginoon, ay makatanggap po tayo ng gantimpala po na yan na Kanya pong inihanda. Amen? So ganyan po, mga kapatid, hanggang dito lang po yung ating maibabahagi. At maraming salamat po. Naway, nagbigay po muli ito ng aral sa atin at napalalahanan po tayo. Patuloy po tayo, sumikap na makilala pa po ang ating Panginoon. Kaya nawa, huwag po kayong titigil. Huwag po kayong susuko. At andito lang din po kayo, mga kapatid, na hindi rin po kami susuko na patuloy na magpapahayag at magbahagi po sa inyo ng salita po ng Diyos sa abot po ng aming makakaya sa tulong po ng Banal na Espiritu. Magandang araw po at maraming salamat. God bless us all. Thank you.